May umusbong na naman na bagong recipe, napakasarap, siguradong magugustuhan ng buong pamilya nyo. Napakadali lang lutuin at budget friendly at kung kinakapos ka at sasapit na ang pizza di peligro, nako, napakasarap nito. Makakalimutan mo na ubos pala yung pera mo sa kakabayad sa mga bills mo. Ayan, hinanda ko na yung ating mahiwagang kalan at mahiwagang kawali. Nilagyan ko lang ng tubig. Habang hinihintay natin kumulo ang tubig, nilinis ko muna yung talong. Tinanggal ko lang yung tangkay. Tapos nung kumulo, lalagay na natin yung ating masarap na talong. Makukuluan lang natin ng mga 5 minuto para sigurado talaga tayo na malambot na talaga yung talong. Tusukin natin ng tinidor. Kapag tumatagos na, okay na yan. Hinango ko na. 7 piraso pala yung ginamit kong talong at iba't iba yung size. Kung pang negosyo nyo, mas maganda kung pantay-pantay yung size. Habang pinapalamig natin yung talong, hinanda ko na muna yung ating tokwa. Hinati ko lang yung isang bloking tokwa, tapos lalagyan lang natin ng bawang sa sibuyas. Maglalagay na din tayo ng pamintang durog, magic seasoning, saka isang kutsarang toyo. Imamash lang natin to yung ating tokwa kasama ng ating mga pampalasa, yung ganyang pagkadurog, okay na yan. Saka tayo maglalagay ng isang itlog, tapos i-continue lang natin ang paghahalo sa ating tokwa. Sa pang-coating naman, 4 na itlog yung gagamitin natin. Maglagay lang tayo ng paminta, asin, magic seasoning. Haluin lang natin hanggang mag-scramble. Gagamitin natin to pang-coating sa ating talong. Pag lumamig na yung talong, hiwain nyo lang sa gitna yung ganyang pagkahiwa, yung saktuhan lang yung pagkalapad niya. Kumuha muna pala ako ng isang plato, ililipat natin dito, tapos ilalagay na natin yung ating na-mash na tokwa na may pangpalasa. Yung paglalagay naman nito, tansyahin nyo lang na hindi siya ma-over para kapag pinrito natin, hindi siya magkahiwa-hiwala. Yung tama-tama lang, nasa tingin nyo, sakto lang yung pagkalagay nyo ng palaman nating tokwa. Habang nilalagay natin yung tokwa, siksikin din natin para hindi siya magkahiwa-hiwalay talaga. Ipapantay nyo lang sa taas, tapos lalagyan din natin ng itlog para kapag pinrito natin, didikit yung itlog dyan, hindi talaga siya magkahiwa-hiwalay. Maglagay din kayo ng itlog doon sa ilalim ng talong para kapag pinrito natin, hindi siya didikit. Guys, sa pagluluto naman ito, huwag nyo masyado painitin yung mantika para hindi agad masunog yung ilalim ng talong. Tapos maglalagay pa tayo ulit ng itlog sa pinakaitaas ng tokwa. Gusto ko kasi maraming itlog, mas masarap siya. Lulutuin lang natin to 5 minutes both side. Ayan, binaliktad ko na. Pagkalipas ng almost 10 minutes, ayan, luto na. Napaka-aesthetic naman talaga kung makikita yun. Napaka-perfect ang pagkaluto natin. Isusunod na natin yung second batch pero hindi na natin tatapusin yan. Basta sundin nyo lang yung buong proseso. At kung umabot ka na dito, maraming salamat sa panonood. Huwag mo naman kalimutan i-share ang video na ito para maraming makapanood at makarelate, at i-follow mo na rin ako para lagi kang updated sa mga video ko. Maraming salamat nga pala sa ating mga followers sa palagi niyong panonood. Ganon din sa mga kababayan nating OFW sa palagi niyong panonood. Ingat po kayo palagi kung saang bansa man kayo at isasama ko kayo palagi sa mga panalangin ko. Huwag na natin patatagalin to. Tikiman time na! God, maraming salamat po sa biyaya na binibigay niyo sa araw-araw. I-bless niyo po yung food na maging silbing lakas sa katawan namin. Amen. Kain tayo guys! Kain Pinas! Yun! So, try muna natin na hindi natin isasawsaw sa ketchup. Sarap niya. Sarap niya. Sarap. Perfect yung pagkaluto natin. Try nyo to ha. Masarap siya.